Sa patuloy naming pag-iikot sa lugar, naabutan naming nagsasagawa ng site inspection ng ilang opisyal mula sa Pampanga Provincial Office. Hindi naging epektibo, hindi napakinabangnan ng tao. And in fact, it has caused damage more than protection for the people. It's not even nature's fault eh. It's a man-made tragedy brought about by greed. Wala kang pake kung may masasagasaan o mapeperwisyo kang tao. Sino ba naman ang hindi magagalit, di ba? Patuloy raw ang investigasyon sa nangyari sa flood control project. Sasampahan rin daw ng kaso ang sino mang mapatunayang may kapabayaan sa proyekto. We want to conduct a thorough investigation to assure that if there is a violation of the law, willful and negligence on the part of the people responsible for this tragedy and the collapse and waste of government resources, we will assure the people of Pampanga that we will file the appropriate cases accordingly. Wala ka makailalapit yan! Yan na po, oh. May gupisan na naman po yung kaya. Yung tipag Kenny, ayan na, oh. May yakwa niya po yung kaya, yung balena po yung pisang ko. Ay, may yakwa. Ay, Diyos po, ayan o. Yan pa mo po, yan yung oras sa ini, oh. Yan pa mo po yan. Kahapon, ininspeksyon ni Secretary Dizon ang gumuhong proyekto. Ayon sa kanya, hindi raw maiging napag-aralan ng lokasyon bago itayo ang flood control project. Posibleng mali rin daw ang disenyo ng proyekto. Yung act of God, marami namang ganyan. Pero, yung maling trabaho, yung kulang na datos para mag-implement ng isang project, hindi act of God. Bago ka magtayo ng kahit ano, flood control, gas room, lahat yan kailangan may tama kang soil investigation. Kung ang sinasabi ni Ed Marie na may problema yung lupa, ibig sabihin, mali yung ginawa niya. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng magtayo ng kahit ano hanggat hindi mo na-check kung ano ang status ng lupa. Sa ngayon, pinag-aaralan na raw ng DPWH ang iba pang maaaring solusyon para hindi na tuluyang gumuho ang iba pang bahagi ng proyekto. Mag-uukay tayo ng retention basin dun sa isang area kung saan na-identify yung cut-off channel para hindi masyadong malakas at madami ang hampas ng tubig dito sa Kupang tsaka dito sa Kanluran. Open tayo dun sa offer ng kontratista kasi walang cost to government yun. Iimbestigahan na rin ang mga nasa likod nito kabilang ng ilang kongresista na posibleng sangkot din daw sa anomalya at kapabayaan. Ongoing yan. Yung investigasyon na ginagawa ng ating justice agencies, the DOJ, the NBI, the Ombudsman. No, ang DPWH nandito para mag-provide ng documentation o ebidensya. May investigasyon, may fact-finding, and then pag may ebidensya na at may sufficienting ebidensya para magkaso, makakasuhan na sila. Pinuntahan din namin ang opisina ng kontraktor na Ed Marie Construction and Trading pero tumanggi silang magbigay ng panayam at sa DPWH na lang daw sila magpapaliwanag. May yakwa no po rin nga duwang baleng. Deni pong kapinadang bale, may yakwa na la. Ayan po, oh, kalalam na po ngeni, oh. Ayan po yung gamit na, oh. May yakwa no po kapira sa bale. Kita mo po ta, bislayang makain. Para naman sa University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG. I think they need to step up yung DPWH. The business as usual is no longer working. Ibig sabihin nito na yung kinasanayan nila, dapat na may technical accountability din. Ibig sabihin that you have to ensure na may quality. No? Yung geotagging, scientific evidence na makukuha natin that the projects that we building or that they are creating is actually, quality siya as expected based dun sa fund na inilalagay natin sa kanila. Pero bukod sa pagsisiguro sa kalidad ng mga proyekto na dapat na pakikinabangan ng mga mamamayan, mahalaga rin daw na mas pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang mga sangkot umano sa mga anomalya. Sa pagpapanagot din sa mga culprits dito, kailangan talaga mag-step up ng gobyerno. Bakit yung investigation na lumalabas ngayon, tinatag yung mga opisyal mismo ng DPWH o mismong nasa loob ng gobyerno na involved. It's not an isolated case. It's really a systemic issue. Ang tanong, may napanagot na ba sa isa sa pinakamalawak at pinakamalaking corruption scandal sa bansa?
Nobyembre ng nakaraang taon, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pag-aresto sa mga sangkot umano sa pangungurakot sa flood control projects. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin. Inilista ng Reporter's Notebook ang mga naaresto ng mga opisyal, kontraktor at iba pang personalidad mula November ng nakaraang taon. Lahat sila nahaharap sa kasong graft at malversation of public funds or property. Sa natuklasang ghost flood control project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos, inaresto sina Sara Diskaya at Maria Roma Angeline Romando ng St. Timothy Construction noong December 18, 2025. Hinuli rin ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office. Kasalukuyan silang nakapiit sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Happy, yes. Para naman sa substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na may halagang 289.5 million pesos. Ilaw! Okay. Op! Nakakulong na ang 9 na opisyal ng DPWH Mimaropa at humaharap sa pagdinig para sa kasong graft at malversation of public funds through falsification. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin hinahanap ang 7 pang sangkot para sa proyektong ito, kabilang na si Zal Dico. We know the exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok parang Forbes Park. Parang Forbes Park eh. Pero hindi rin siya lumalabas ha. Doon yung operatives natin. Para sa Ghost Flood Control Project na natuklasan sa Pandi, Bulacan na may halagang 92.8 million pesos, naaresto at nakakulong na ang 6 na opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office, kabilang na sina Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. At nito lang January 19, sumuko ang dating senador na si Bong Revilla sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nakatakda siyang iharap sa korte sa susunod na linggo. Lahat sila kinasuhan ng graft at malversation of public funds. Sa kabuuan, 26 na ang kinasuhan at kasalukuyang nakapiit sa iba't ibang kulungan. It's not enough for them to be imprisoned. It's not enough for them to be prosecuted. Kailangan natin yung asset recovery. At gamitin lahat, dapat makuha to. Kung may mga mansion sila, lahat yan, no? Ibalik sa gobyerno. I think that's the kind of justice that we can possibly get, no, from all of this. I mean, we deserve justice, no, bilang mga mamamayang Pilipino nagbabayad ng tax.